Welcome sa new episode ng ating By Tonyo's podcast. Yeah. Very special to kasi ang topic daw Siya. career path daw ng engineer ba? Yeah. Mga OFW abroad. Yeah. Shout out sa mga OFW dyan abroad kung asan man kayong panig ng mundo. No. Bahala kayo sa buhay nyo. Kahit nandun kayo sa Mars, pwede kayo dito. Yeah. Sige, hello guys. Ako po si Byton nyo. And guest po natin si Lester. Ayan Siya po isang structural engineer sa NIMO. So, i-interviewin natin kung anong mga sikreto ng buhay ng tao nito. Ayan. So, ano ba ang kwento yung buhay mo? Yung pagkabata hanggang Grabe naman. Tagal naman. Sisimulan ko na lang siguro yung kwento ko siguro nung nag-aaral pa ng college. yun. Ayan, kasi dun simula kasi nung career path talaga dun nagsisimula eh. Di, kwento yung elementary kasi mayaman kasi siya nung bata pa siya. Doon guys. Sige. Nung college kasi aral lang ng mabuti ba? Nung college. Doon yung parang simula talaga ng career ng isang engineer doon nagsisimula eh, kasi mag-aral ka ng mabuti ba? Saan ka nag-aral sa college? Di sana ako sa New Era sa Quezon City. Quezon City? Yun sa mga aral na mga mayaman, pre? Hindi. Hindi. Saan ka sa Manila, pre? Sa Quezon City. Quezon City. Quezon City. Bale, ayun nga, nag-aaral ako doon ng civil engineering. Yan, nung college pre, masipag ako mag-aaral doon talaga. Oh, wow. Pero sa ano lang, sa mga major subjects, masipag talaga ako mag-aral. Solve ganyan, compute. Pero sa mga minor subjects, wala, tulog pre. Tulog ka? Oo, tulog lang. Pareho pala tayo, pre. Yung paborito ko, pre. Yung resist lang, pre. Pag-bill lang 9:30, pre. Wala, kain, Wala, tulog lang pag sa minor subjects pre. Sipag ko nga sipag ko mag-aaral nun. Compute ako ng compute ganyan, calculate ako ng calculate na ganyan. Malakas ako sa mga sa papel ba? Malakas sa mga scratch paper. Na ginagawa ko nun pre. Pumupunta kami dun sa sa mga nagse-xerox. Okay. Yan. Kasama ko yung classmate ko, shout out sa iyo, si paring Renny Boy. Ayun nga, mahilig akong mag-solve. Ang lakas ko sa papel. Pumupunta ako dun sa mga sa mga photocopy, mga nagpo-photocopy kasi ang dami doon mga scratch paper ba. Kinukuha namin yung classmate ko yan, tapos sinaharap namin sa school. Tapos doon kami nag-solve. Yan, sipag talaga. Sipag talaga. Okay naman kasi si Lester. Nag-pay up naman kasi pre, nung college ako, naging parang kami yung representative ng na sumasali kami dun sa mga quiz bee ba? Sa UP Diliman, mga civil engineering quiz bee ganyan. Natulad ka pala ni Kevin. Kuwan yan quiz bowler yan eh. So, pre, tanong ko, sinong inspiration mo? Bakit ka naging engineer, pre? Yung tatay ko. Engineer yung tatay mo? Hindi naman siya engineer. Foreman siya noon eh. Pero bata pa lang kasi ako noon, nasa abroad na siya eh. Okay. Yaman talaga si... Pero nag-abroad siya, tapos yun parang tumatakbo sa isip ko na, okay. Sa paglaki ko, magiging engineer ako. Parang gano'n. So, yun ang influensya mo? Yun yung parang influence ko. Pero nung bata ako, hindi ko alam kung anong klaseng engineer yung kukuhanin ko. Kung yung civil engineer ba? Actually, nung partial college ako, ako nun eh. Electrical. Electrical. Makain pala ng mga kurente, pre. Hanggang second year, tapos nag-shift ako ng civil. Yan. Tapos yun nga, naka-graduate naman nung 2007. Huwag mo isabi, pre. Huwag mo yung kids mo, pre. Hindi pala dapat sabihin. 2016 po, graduate siya. Pagka-graduate ko ng March ng na yan, kumuha agad ako ng board. Kailan ka natin? Huwag ng year. Kumuha agad ako ng board after 2 months yun eh, kasi March tapos May. Ayan, pumasa ng pasado naman. So yun yung naging parang susi talaga, yung license. Okay. Para kasi pag sa Pilipinas kasi hindi ka makakapasok ng maayos na trabaho. Ng trabaho. Kung hindi ka license kasi nakalagay doon sa requirement doon ba doon sa kasi noong panahon na yon, year 2007 ako nag-aanap ako ng work sa Diaryo Pay. Sa Diaryo pa. Matanda na talaga. hindi pa siya yung mga internet, yung mga online nun parang nag-adapt pa yung mga tao sa online. So Diaryo lang muna. Ito, pre. Ilan kayo magkapatid, pre? Dalawa lang kami, pre.
Babae or lalaki? Lalaki din. Ako yung panganay. Yung lalaki, ano yun? Engineer din. Architect yan, architect naman. Architect. Oh. Architect naman yan. Yung mamagpapa mo, nandun pa sa Quezon. Hindi, yung province pala namin, pre, Marinduque. Marinduque. Marinduque? Saan yun? Pag kami kausap kasi ako ng mga Pilipino, kahit saan ako mapunta pag ganun, tinatanong ko saan ako sa Pilipinas. Lagi may follow-up question na saan yun. Hindi nila alam, pre. At dahil di nila alam, pre, ituturo ko sila. FYI ko lang sa kanila. Ngayon, i-FYI ko sa inyo ngayon. Yung Marinduque kasi nasa, nasa gitna ng Pilipinas yun parang katabi ng Mindoro yun So nasa gitna siya. So ang tawag nga namin mga taga Marinduque o Marinduqueños, Heart of the Philippines. Yung Marinduque kasi nga maliit na isla lang yun 6 towns lang siya, tapos maliit lang talaga. Dali talaga maibig, pre. Heart of the Philippines. Yun tapos kasi nga dahil nga nasa gitna siya, edi yung tinatawag din na ngayon na Luzon Datum. Alam niyo yan? Hindi din. Yung Luzon Datum nandun yung sa province namin, pre. Yung Luzon Datum, siya yung ang tawag sa kanya is mother of all benchmark o mother of all muhon ba? Yung muhon, yun yung nilalagay din sa mga lote. Yan. Ano ba tawag sa inyo sa Visayas? Kuan, muhon din Muhon din. Ayun siya. So yung mga muhon na yun, may coordinates yun na yun. So yung coordinates na nakadepende dun sa Luzon Datum. Okay. Ayan yun. Maganda yun yung Luzon Datum kasi yung mga ang dami dun vlogger, pre. Doon na marami. Pumupunta dun yung mga vlogger yung Hindi, vlogger din tayo. Podcast lang to katuwaan lang to ang ginagawa namin. Wala kaming magawa dito. Wala. Yung meron nga doon pumunta na Canadian na vlogger, pre, na nagtatagalog. Nakalimutan ko pangalan niya Sino? Si Kulas. Si Kulas. Oo. Kulas. Yan, pakilagay na lang yung hyperlink yan sa baba. Panood natin lahat, ha? Nag-vlog siya doon sa sa Luzon Datum na yun. Ganda Kasi yung vlog niya May drone siya ganyan, tapos kita na yung ang ganda ni Kulas, pre. Inikot niya ang Pilipinas. Yun ang vlog niya. Yung matindi kay Kulas. Inikot niya ang Pilipinas. Si Kulas nga yan. Pero, pre, pag graduate mo ng college, pre, saan yung first job mo, pre? Ayun nga, yung first job ko yung sa Mitsubishi Heavy Industries, MTS. MTS? MTS. Si Ram nag-MTS din yan Okay. Yun yung pinakauna kong job. Yun nga, nakita ko yun sa Manila Bulletin, laki ng ads nila. Ang dami bang sa yung MTC, pre, na mga lasinggero, pre? Ang dami doon? Ito Kasi yung kilala ko doon, lasinggero yun, pre. mga picky sila pagka nag-hire ba. Sabi nga ni si paring Ian, no? Parang Ian. Ang hina-hire doon nila yung mga nagtatap sa board. Pero hindi naman ako nagtap sa board, pero yung mga kabats ko doon, mga galing talaga ng mga UP, ganyan, Mapua. Sira, nakapasok doon. Top yun si Ram Sa Cebu, top yun si Ram, pre. Yung tinatawag na limbaga, pre. Ay, sa kay Ram, nag-react dito. Pero pagkatapos yan, pre, saan ka? Pero ayun nga, maganda yung doon sa MTS, pre. Okay. Maganda yung training doon kasi before ka talaga mag-hands-on, ituturo lahat mo na sa yung software na ginagamit na gano'n. Tapos papadala ka sa iba-ibang bansa. Nung nasa MTS ako, pinadala ako sa Taiwan. Sa fabrication yun Tapos, meet mo yung mga Pilipino doon Taiwan, pre. namit ko. Tapos tatanungan nila ako taga saan ka sa atin? Sa Marinduque, saan yun? Loko nga. Di, pagkatapos yun, pre, sa MTS, pre. Tapos pagkatapos ko ng MTS, pumunta, na-hire naman ako sa Norwegian company. Yung Odfjell Drilling. Sa Makati, meron silang branch dati sa Makati nun pero mabilis lang ako doon. Sa MTS kasi ako doon parang almost 5 years. Sa MTS. Tapos sa Odfjell, parang lang pa sa isang taon lang. Na-hire ako sa Qatar. Doon ako nagtagal. Sa Qatar. 10 years? 10 years ako doon. Grabe Sa Qatar. Explain mo, pre. Anong buhay doon, pre? Ayos naman. Doon exactly opposite pa dito, pre. Kasi una dito, sa temperature pa lang, malamig doon, mainit. Tapos doon naman sa Qatar, kung sa cost of living, halos kapareho siya dito sa location natin sa Green Star. Parang ganun. Pero syempre sa Oslo or sa Stavanger, mas mahal naman doon Yun. Pero doon naman sa Qatar, mura yung pagkain.
Yun naman ang maganda doon. Lagi kayo ng manok pre, yan ang mga Oo, joke pre. grabe, Kung nasa ganyan ka na, pre, manok talaga yung isip eh. Ang manok talaga pre. Yung isang serving niya pwedeng pang 3 kain, yung laki. Grabe ah. Mga So, paano ka napunta dito pre? Sinong nagkuhan sa'yo? Eh di, alam mo na. Alam mo na. Alam mo na. Dito sa likod natin. Dati na may kasalanan eh. Ito, nasa likod namin yung makasalanan dito eh. Lagi siya nagpa-kuhan yung mga burat din yung mga kaibigan. Hindi. Anong sabi kuhan? Pagpunta din siya dito, nag-email siya sa'yo. Message lang, messenger. Hindi, nung nahara ko dito, ano yan eh. Ang una kasi isa, si Dennis kasi, nagtrabaho na yan dito sa Nimo. So, nung nag-recession, nung nagka-COVID ba, nawalan siya ng trabaho. Tapos kinuha namin dun sa Qatar siya. Tapos nung nasa Qatar siya ngayon, binisis niya yung si dito, si amo natin. Si Vicente. Hindi, yung Si Ron? Norwegian, si Runa. Rona, okay. Ayan. Eh may sakto pala, meron palang mga projects. So kailangan ko So nauna si Dennis dito. Tapos yun, nung nag-email siya, nagpasalamat siya doon, nag-hire na siya, nagpasalamat siya. Doon sa thank you letter niya, sinama niyo yung CV ko. Duko nga. Buraho talaga yung kaibigan. Kaya pala na Mga teknika niya eh, naka-chat GPT. Oh, chat GPT. Naka-chat GPT. Thank you, ganyan eh. Ito pala kaibigan ko dito, gusto rin pala mag-Norway. Sinama, yun. Nahire naman. Grabe ah. Iba talaga Thank you, Dennis. Kung gusto niyo mag-apply dito sa Norway, ilagay namin sa link yung pangalan at email ni Densyo. Yan. Yan talaga yung agent namin dito. Si Dennis. Grabe si Densyo mag-hire dito eh. Okay. Bawal na daw ang mga lalaki hire dito pre. Yeah. Duko. Pero ayun nga, kung yung ang pag-uusapan is yung career path, talaga magsisimula ka sa estudyante, kailangan maging maayos ka na Estudyante. Mag-aaral ka mabuti. Shoutout dun sa mga siraulong estudyante. Estudyante, Ayusin mo buhay nyo ha. Papaluin ko kayo sa puwet. Natawaan lang to ha. Tatawalan naman. Ayusin yung buhay nyo. Oh, yan. Yes to... ano yung mga motto yun ng mga tambay? Yes to God, love to drugs. Joke lang. So, doon yun talaga nagsisimula eh. Kasi pag nag-aaral ka mabuti, malaking chance mo na makapasa ka ng board. Pag nakapasa ka ng board, ayun, hindi mas maganda rin mapasukan mo. Kasi nung una before ako Qatar, parang kinakabahan pa ako, ano kayo mangyayari sa akin doon? Kasi nasa ang impression kasi na Middle East, kapag ka nasa Middle East, lalo pag Saudi, so sabihin nila, nako, marirape ka doon. Parang ganun ba? Hindi ka ma-rape kasi hindi makalalabas ng bahay pe. Ito nga doon sa Qatar dati noon eh, parang nalala ko pa yun, sabi, may inuman, ganyan. Hindi ako umiinom eh. Kasi alay ko naiisip, naku, bawal yata uminom dito, parang ganun ba? Pero nung experience mo dito pagdating mo sa Norway pre, ano? Oh, pero dito pre, iba talaga yung Norway. Lalo pagdating sa trabaho. Doon kasi sa Middle East, stressful talaga ang trabaho doon. Dito pambira, parang okay lang. Parang bakasyon lang. Kasi yung attitude ng mga Norwegian babait talaga na. Hindi nila gusto i-stress yung mga... yan. Parang general naman natin sa mga European yun, ayaw nila na-stress. Parang gano'n. So, yung mga attitude nila mabait. Kaya yung mga empleyado, edi wala rin stress. Pag wala akong ginagawa, yung pangpalipas oras, edi jamming, mga ganyan. Dota pre. At saka yan, Dota. Dota. Shout out sa mga Dota boys. Pampalipas. Kasi dito sa Norway kasi, yung kalahati ng taon dito talagang may yellow eh. So wala kang ibang gagawin, hindi ka naman pwede lumabas. So ang gagawin mo, puro indoor activity ka lang talaga eh. So mag-isip ka na ng gagawin mo sa loob ng bahay. Mag-Dota ka. Computer games, manood ka ng movie marathon. Wala kang magagawa. I-rate mo yung mga bansa pre, ano yung mga pinakamaganda na kuan mo, yung natatrabaho mo, natrabahoan mo ba? Kung sa lifestyle talaga, dito talaga Norway pre. Kasi nasubukan ko Japan, yung mga Japanese yun eh, parang typical sa kanila, workaholic talaga eh. Kahit hindi naliligo, nag-work ka. Oo, talagang ano yun, parang ayaw nang umuwi ba sa bahay, parang ganun. Yung style nila. Okay naman yung mga kasamahan mo dito pre, kung sa trabaho? Okay naman dito.
Hindi naman mabrout yung kasama mo, pre. Okay lang. Kahit pagburado na sila, okay lang. Grabe ah. Masaya naman. Masaya. Napasyal mo dito sa Norway, pre. Dito sa Norway, wala, dyan pa lang sa, sa Oslo. Doon kayo sa Oslo. Ano, Dalawang pumunta beses. kayo doon sa mga statua na nag-uubad. Yan. Superhero ka, pre. Anong superhero ka, pre? Sa sarili mo. Superman. Superman, bakit? Bakit mo? Malakas yun. Malakas yun. Malakas eh. Kasi walang mga talo ra. Superman, gay. Superman. Lupit yan eh. Sis mo, pre, na nandun sa Pinas, na-miss mo, pre. Oh, syempre. Wala kang balak na punta dito, pre. Yun nga yung plano ko. Dadalhin ko talaga dito. Kasi dito kasi sa Norway, talaga kailangan mo yung Family mo. family kasi para masulit mo yung binabayaran mo tax. Ang laki ng tax dito eh. Yung mga anak mo, pre, anong mga age nila? Maliliit pa, baby ko mga anak ko. Ang pangalan ko lang is grade 4 pa lang eh. Yung bunso. Yung bunso ko, 4 years old pa lang eh. Yung bunso pa din sa iba. Tayo tayo dyan. I-joke lang tayo. Huwag kayo magalit mga misis. Pero maganda dito kasama mo yung family kasi marami kang time para sa family dito. Kasi yung pasok natin, 7.5 hours lang tayo. Pasok alas 7, uwi ka na ng alas 3, di ba? So yung the rest nung hapon magdamag mo, haba no, para sa family mo na sana, yun yung kasama mo. Diba, ngayon, pre, nandito ka na sa Norway. So, number 1, nami-miss mo yung family mo. So, ano palang nami-miss mo sa Pinas? Pagkain, pre. Yung pagkain daw? Pagkain talaga, Pagkain yung... Wala dito mga chicharong black-black, pre. Wala. Meron ako nabiling chicharon na bulaklak no, pero parang kakaiba lang eh. Chicharong tao yan. Pagkain talaga mamimiss mo talaga. Kasi halimbawa yung isda nga dito, puro salmon lang. Ang bibili ka naman ng fresh dito dyan, kaso may timings lang eh. Sarado na ng alas 3 ata yun eh. Yun sa may, ba yan? Bilihan dyan sa may Odin. Nandun, nakasubok tayo dun sa Oslo. Kain tayo ng dinuguan. Galit pa yung isa kasama namin kaya konti lang daw yung nilagay sa kanya na dinuguan. Hindi daw, pagka walang magawa dito sa Norway, nag-jamming na namin dito. Kaya pag kami na-invite. Si Lester po, siya po yung gitarista namin dito sa bahay. Nagpo-practice lang. Practice kami dito eh. Hindi namin alam, mga musician pala mga tao dito. So, bili kami ng mga instrument, jam kami dito. Si Dennis yung... Kasi ang daming alam si Dennis na instrument eh. Yun na, idol ko yun eh. One-man Ito na band sa likod ko. Kasi kaya daw niya mag-gitara, isa ba yung bass at pati yung drum. Yeah. one man band. Iikot siya lahat ng instrument eh. Kaya ngayon, nagli-lead na si Dennis. Ganyan na siya. So guys, so ito na yung buhay ni Lester. So, i-ending na namin to kasi mahaba eh. Pangit kasi yung 1 hour tayo sa podcast eh. Hindi di ba? So hello guys, ito po si Byton nyo. Guess po natin. Anong pangalan mo, pre? Lester. Lester ang pangalan ko pero you can call me Ter na lang. For Ter. short. Ter. 3 letters na lang yun Ter. Sige, bye-bye. What's up? Brat.